Pagkatapos matrade ni Damian Lillard na napunta sa koponan ng Milwaukee Bucks, naging usapan naman ngayon ang maaaring paggalaw ng ibang koponan na makahabol sa iba pang manlalaro na makukuha nila. Isa sa mga ninanais na makuha si Jrue Holiday na naging parte sa 3-team deal na naganap, sa ngayon na pabilang na siya sa koponan na Portland Trail Blazers. Maraming mga koponan ang lumutang sa paligid bilang isang posibilidad na kunin siya. Ang Boston Celtics at Los Angeles Lakers ay lumilitaw na sikat na hypothetical na destinasyon para sa two-way guard na si Jrue Holiday. Ngunit tulad ng ipinakita ng Bucks, ang mga blockbuster deal ay maaaring magmula sa mga koponan na hindi inaasahan ng mga tao. Marahil ang Golden State Warriors ay nakahanap ng kanilang paraan na umangkop sa mga pag-uusap na isang koponan din na maaring destinasyon ni Jrue Holiday. Kung magagawa ng Warriors na kumbinsihin ang Blazers na sumang-ayon sa isang trade para kay Jrue Holiday ay siyang paggamit naman kay Chris Paul bilang centerpiece, maaaring i-trade si Chris Paul ng Warriors kung desidido sila na makuha si Jrue Holiday. Ang pananaw ng Blazers ay malawak, kinuha nila si Holiday mula sa Bucks na may layuning ipagpalit siya para sa isang boatload ng mga asset upang higit pang mapalawak ang trade return na nakuha nila mula kay Damian Lillard. Ang Warriors ay walang eksaktong mga asset na pinaka-nakakaakit sa mga potensyal na kasosyo sa kalakalan, at ang pagtanggap kay Chris Paul bilang sentro ng naturang kalakalan ay hindi magiging kaakit-akit sa mga sensibilidad ng kalakalan ng Portland. Samantala, maaaring hindi pa rin ganoon kahanda ang Warriors na ibigay si Jonathan Kuminga o Moses Moody, kasama ang kanilang mga natitirang draft asset. Ginawa ng Golden State Warriors ang isang punto ngayong offseason na isama si Chris Paul sa kanilang veterano na roster, kaya malaki ang posibilidad na hindi nila ipagpalit si Chris Paul. Hindi gagawa ang Warriors kung walang plano sa kanya, na hindi malang nabibigyan ng paglalaro para sa koponan. Naging matagumpay nga ang Los Angeles Lakers na kunin si Christian Wood sa 2 taon na kontrata sa halagang $5.7 million. Ilang linggo matapos ang pagpirma, ibinunyag ni Lakers General Manager Rob Pelinka ang napakalaking paghihintay ng Los Angeles Lakers para mapirmahan si Wood. Ayon kay Dave McMenamin ng ESPN, sinabi daw ni Rob Pelinka na halos araw-araw ay nakausap niya ang ahente ni Christian Wood sa loob ng ilang buwan habang hinahabol si Wood bilang isang libreng ahente ngayong summer. Sinabi ni Rob Pelinka na pinili ni Christian Wood ang Lakers kaysa sa mga alok mula sa iba pang mga koponan. Nakatakdang gawin ni Christian Wood ang kanyang unang laro sa Lakers sa October 24 kapag gaganap ang Los Angeles Lakers laban sa defending champion na Denver Nuggets para buksan ang season. Ang sentrong si Anthony Davis at ilang iba pang manlalaro ng Lakers ay naging susi sa pagtulak kay Rob Pelinka na pirmahan siya. Nauna nang sinabi ni Wood na naging pangarap niya ang makapaglaro sa Lakers. Bago siya sumali sa Lakers, naglaro si Wood para sa maraming koponan kabilang ang New Orleans Pelicans, Detroit Pistons, Houston Rockets at Dallas Mavericks. Sa kanyang pinakahuling season sa Mavericks, nag-average siya ng 16.6 points bawat laro, 1.8 assist bawat laro at 7.3 rebounds bawat laro. Ang Lakers ay umaasa kay Christian Wood na magdagdag ng kaunting lalim sa Lakers squad habang naghahangad ng kanilang pangalawang titulo sa pamumuno ni LeBron James at Anthony Davis.